May napansin ka bang kakaiba sa scene na ito? Ito yung time na na-stuck si Historia, Ymir, Coney, Reiner at Bertholdt sa isang tower kung saan napapalibutan sila ng napakaraming Titan. At nung mahuhulog na sila sa tower, mapapansin mo dito si Bertholdt na kakagatin niya na sana ang kanyang kamay para mag-transform bilang Colossal Titan. Isa lang yan sa 30 hidden details na siguro hindi mo pa alam sa Attack on Titan. At sa dulo ng video, malalaman mo kung nagpakasal nga ba si Mikasa after mamatay si Eren. Okay, may napansin ka bang kakaiba sa panel na to? Well, kung titignan mong maigi ang batang ito na nasa likod, kamukhang kamukha niya ang meme na ito. Yes, nilagay nga yan mismo ng creator ng Attack on Titan na si Hajime Isayama nung dating sumikat ang meme na ito. Hindi lang yan. Dahil sa panel na ito, nilagay din ni Isayama si Pennywise the Clown. Kung i-zoom in mo sa part na ito, mapapansin mo si Pennywise na nakahalo sa maraming tao. Pero si Pennywise ba talaga to? Medyo mahirap nga sabihin. Para makasiguro tayo, tingnan natin ang official colored version ng manga. Ayan, makikita mo siya ng mas malinaw pati ang kanyang red balloon. Kaya no doubt, si Pennywise talaga to. Alam mo rin ba na dapat mas maaga sanang namatay ang potato girl natin na si Sasha? Originally, mamamatay daw sana si Sasha nung kinalaban niya ang Titan na ito. However, nung nalaman ito ng editor ni Isayama, pumunta siya sa CR at umiyak ng malubha. Buti na lang nagbago yung isip ni Isayama dahil sa kanyang editor at mas humaba pa yung buhay ni Sasha ng konti. Alam din naman natin na ang pangarap ni Jan ay mabuhay lang na mapayapa. Makikita natin sa episode 84 na umiinom lang siya ng alak sa isang balcony kasama ang kanyang anak at asawa. Pero sino nga ba ang babaeng ito na tinutukoy ni Jan? Kung pagmamasdan mo maigi, ang sugat sa baba ng mata ng babae ay katulad na katulad kay Mikasa. So yes, ang dream wife nga ni Jan ay si Mikasa. Before din in-introduce si Pieck sa manga, ang original plan talaga ni Isayama sa Cart Titan ay isang matandang lalaki na ang pangalan ay Oliver Pieck. Pero buti na lang ay nagbago ang isip niya at pinalitan niya ito ng isang dalagang babae. Ganito pala sana ang itsura ni Oliver Pieck kung natuloy siya sa manga. I think mag-agree naman kayong lahat na tama yung naging desisyon ni Isayama, right? Sa isang interview, nireveal din ni Isayama na ang character design ni Gabi ay based sa isang sketch na ginawa niya bilang girl version ni Eren. Kaya makikita mo talaga ang resemblance nilang dalawa. Hindi lang yan. Dahil maraming character sa Attack on Titan ay based in real life. Tulad ng Titan form ni Eren, ito ay based sa MMA legend na si Yushin Okami. Ang Titan form din ni Reiner ay based sa wrestler na si Brock Lesnar. Si Falco naman ay based sa character mula sa Breaking Bad na si Jesse Pinkman. At pati na rin ang hairstyle ni Annie ay inspired sa sikat na singer-songwriter na si Avril Lavigne. Speaking kay Annie, ang kanyang Titan form nga ay sinensored sa bansang Malaysia at pati na rin ang ibang mga Titan dahil wala raw silang damit. Like what? Hindi lang sa Malaysia. Dahil ang Attack on Titan ay puno daw ng violence, mga dugo, at mga disturbing visual, ito ay binan sa bansang China. Sinasabi nga ng China na ang anime na ito ay itinuturing nilang napaka-unhealthy para sa mga kabataan. Now, alam mo ba na ang Attack on Titan ay binase ni Isayama sa isang video game na nilaro niya dati? Yes sir, ang video game na yan ay tinatawag na Muv-Luv Alternative, kung saan sinakop ng mga alien ang Earth. Bukod pa rito, nagtrabaho dati si Isayama sa isang internet cafe at sinabi niya na naisip niya ang konsepto ng mga Titan matapos niyang maka-encounter ang isang lasing na customer. Kapag nakikipag-usap ka sa isang lasing na tao, kadalasan ay nakakainis at walang patutunguhan ang usapan nyo. Kaya para kay Isayama, na-inspire siya sa kakulangan ng komunikasyon kahit parehas pa sila na tao. Naisip niya rin sa moment na yon na ang pinaka nakakatakot na hayop sa mundo ay ang tao mismo. Nireveal din ni Isayama na ang mundo ng Attack on Titan ay inspired sa mismong hometown niya sa Hita, Japan, kung saan napapalibutan ito ng mga malalaking bundok. Noong bata pa si Isayama, iniisip niya rin na baka may mga monster na nagtatago sa likod mismo ng mga bundok. Pero alam mo ba na ang city ng Attack on Titan na napapalibutan ng mga malalaking pader ay based sa totoong lugar? Yan ay ang lugar ng Nordlingen sa Germany. Ang Nordlingen ay isa
sa 3 lungsod sa Germany na may mga malalaking pader pa rin na nakatayo hanggang ngayon. Kaya makikita mo talaga ang resemblance ng lugar na to sa Shiganshina kung saan nakatira si Eren. Hindi lang yan, dahil ang Paradise Island ay nag-i-exist nga sa totoong buhay. Kung babalik rin natin ang mapa ng Attack on Titan, makikita mo na ito ay parang upside down lang ng Earth. At ang real life version nga ng Paradise Island ay ang Madagascar. Okay, pag-usapan naman natin ang birthday ni Armin. Ang birthday nga ni Armin ay sa November 3. At kung hindi mo pa alam kung anong meron sa November 3, ito ay ang Culture Day sa Japan. At bagay na bagay nga ito kay Armin since mahilig naman siya sa academics, culture at fine arts. Pero medyo kakaiba naman yung birthday ni Marco dahil ang kanyang birthday ay sa June 16, which is exactly ang kalahati ng taon. At kung naaalala nyo, nung namatay si Marco, kalahati lang din ng kanyang katawan ang natira. Anyways, ang Titan din pala na pumatay kay Marco ay based sa isang director ng Attack on Titan na si Tetsuro Araki. Eto si Tetsuro at eto rin yung Titan. Ewan ko kung anong trip ni Isayama, ba't niya to ginawa? Pero hindi lang dyan nagtatapos. Dahil pati ang mga voice actor ni Eren, Mikasa at Armin ay ginawa ring Titan ni Isayama sa mismong manga. Napansin mo din ba kung bakit ganito humawak si Levi ng baso kapag umiinom siya ng tsaa? Pansin mo? Medyo weird yung pagkakahawak niya lagi. Well, ang dahilan niyan ay nung bata pa si Levi at nakatira pa siya sa underground, uminom siya ng tsaa gamit ang baso ng kanyang nanay. Pero bigla na lang nabasag yung handle ng baso habang hawak-hawak niya ito. Kaya simula nun, nangako si Levi sa sarili niya na hindi niya nahahawakan ng handle ng baso kapag iinom siya ng tsaa. Speaking kay Levi, alam mo ba na aksidente lang siyang nabuo? Ang character design ni Levi ay nagmula lang sa isang random doodle na ginawa ni Isayama. Pagkatapos niyang mapanood si Rorschach sa Watchmen na movie, naisip niyang pagsamahin ang personality nito sa ginawa niyang design. Ang goal din ni Isayama ay gumawa ng isang character na katulad ni Hiei sa Yu Yu Hakusho na fan favorite din ng maraming babae. And then boom! Dito na nabuo si Levi. Ang Beast Titan din na si Zeke ay isa sa pinakamatalinong antagonist ng Attack on Titan. However, meron nga siyang minor weakness at yan ay hindi niya kayang kumain ng mga spicy food. Kaya pala, isa sa malaking katanungan nga sa Attack on Titan ay kung na-achieve ba ni Eren ang true freedom o hindi. Well, natapos ang Attack on Titan manga sa chapter 139 at ang number 140 ay sumisimbolo ng freedom sa Japan. At dahil namatay si Eren sa chapter 139, maraming nagsasabi na nagpapakita raw ito na hindi niya na-achieve ang true freedom. Dahil nabanggit na natin si Eren, pag-usapan na natin si Mikasa. Nag-asawa nga ba si Mikasa pagkatapos mamatay si Eren? Sa last episode ng Attack on Titan, nung namatay na si Mikasa at inilibing siya sa tabi ng puntod ni Eren, kung i-zoom in natin ang kamay niya, makikita natin na may suot-suot siyang singsing. Ibig sabihin, nagpakasal nga si Mikasa pagkatapos mamatay si Eren. At sa credit scenes, makikita natin si Mikasa na bumisita sa puntod ni Eren. Kung bibilangin mo ang mga season na nagdaan sa background, exactly 8 years ang lumipas mula nang nagparamdam si Eren kay Mikasa gamit ang ibon na to. Nangyari ito after 3 years mula sa pagkamatay ni Eren. So 8 plus 3 years equals 11 years. Ibig sabihin, bumisita si Mikasa kasama ang kanyang anak at asawa after 11 years ng pagkamatay ni Eren. Saktong-sakto nga ito sa sinabi ni Eren na gusto niyang huwag munang mag-move on si Mikasa ng at least 10 years. Now, sa kabilang banda, may mga arguments rin na nagpapakita na hindi nagpakasal si Mikasa. Ang isang evidence ay suot-suot pa rin ni Mikasa ang scarf na ibinigay sa kanya ni Eren. Ibig sabihin, kahit lumipas ang ilang dekada at tumanda na si Mikasa, mahal niya pa rin si Eren hanggang sa kanyang huling hininga. Kung hindi pa sapat yon, well, pakinggan mo tong susunod. Ang mga flowers na nakalagay kay Mikasa ay mga white lilies. At para sa mga hindi nakakaalam, ang white lilies ay nagsisimbolize ng purity at virginity ng isang babae. So meaning, hindi nga nagpakasal si Mikasa pagkatapos
matapos mamatay ni Eren. Kung magsistick naman tayo sa original story ng manga, wala tayong makikitang singsing sa kamay ni Mikasa. At may nilagay din si Mikasa sa puntod ni Eren na isang rose na ang ibig sabihin ay one and only love. Pero kamusta naman ang baby at ang lalaking ito? Although para sa akin, kamukhang kamukha niya si Jan, maraming fans ang nagsasabi na ang lalaking ito ay si Armin. At ang bata na hawak ni Mikasa ay ang anak daw ni Armin sa kung sinong nakatuluyan niya. Now, ang susunod na evidence na nakita ko ay mas nagpapakita pa na hindi talaga nagpakasal si Mikasa. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng nakasulat sa lapida ni Eren? Sinulat nga ito ni Mikasa at ang meaning nito ay "Here lying in peace my dear, my most precious love, 854." Alam ko na maraming tao ang gusto na mag-move on na lang si Mikasa at mag-asawa ng iba para maging masaya. Pero alam ko rin na maraming tao, tulad ko, na mas gugustuhin na manatiling single si Mikasa at maging loyal kay Eren hanggang dulo. Pero since hindi pa proven ang dalawang argumento, siguro ang gusto talagang iparating ni Isayama sa atin ay tayo na lang ang magdesisyon kung anong ending ang gusto natin. Ikaw, ano sa tingin mo? Nag-asawa ba si Mikasa o hindi? May comment mo na lang yan sa baba.